Ang pagiging ligtas ay hindi lang sa pagiging pinakamalakas. Minsan ito'y dahil sa katalinuhan at kadalasan ay sa pagiging mapalad. Sapagkat ang patakaran para mabuhay ay hindi nagbabago nasa disyerto ka man o nasa gitna ng digmaan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga taong na-stranded sa isang maliit na isla kung saan ang nag-iisang babae ay napapaligiran ng napakaraming mga kalalakihan. Sila'y nakipagsapalaran hindi lang para mabuhay, kundi upang mapaglabanan pati ang tawag ng laman para sa nag-iisang pagpipilian. Ano pat sa halip na mabuhay ay isa-isang naubos dahil na rin sa makamundong pagnanasa at sa duloy huli na nang malamang na paglalangan na pala silang lahat ng kanilang Diyosa para ito'y manatiling buhay. Ang kwento ng mga pagsubok at pakikipaglaban para mabihag ang puso ni Kazuko Higa, ang reyna ng mga pukyutan sa Anatahan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Sa kalagitnaan ng Dagat Pasipiko sa timog na bahagi ng Japan ay matatagpuan ang grupo ng mga islang pinamamahalaan ng Amerika, ang Mariana Islands. At ang isa sa mga ito ay ang isla ng Anatahan. Hindi ito pinangyarihan ng madudugong bakbakan sa digmaan, ngunit pinangyarihan naman ng kakaibang labanan kung saan may naganap na kakaibang istorya ng survival sa kasaysayan. Bago pa man at noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang isla ng Anatahan ay nasa ilalim na ng pamamahala ng mga Hapones. Meron silang malaking kumpanya na nakabase dito na nagsasagawa ng mga agricultural development at meron sila doong mga plantasyon ng kopra kung saan ang mga manggagawa dito ay nagmula pa sa mga isla ng Chamorros at Carolinians. Silang lahat ay nasa ilalim naman ng pamamahala ng Hapones na si Keiko Ichiro. Kalaunan ang mga dayuhan ay nagsialisan na rin sa isla na yun at ang naiwan na lamang ay ang mga Hapones, ang mag-asawang Shuichi at Kazuko Higa at ang tagapamahalang si Keiko Ichiro at iba pang mga lokal. Nang pumutok ang digmaan at nagkaroon ng mga madudugong labanan sa isla ng Saipan, lubhang nabahala ng husto si Shuichi Higa dahil sa islang iyon din naninirahan ang kanyang kapatid na babae. Sa lalong pagkabahala sa lumalalang sitwasyon, nagpasya siyang lisanin ng isla ng Anatahan at puntahan ang kanyang kapatid na nasa Saipan, at simula noon siya'y hindi na muling nakabalik pa.